Gandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Ngayon po ay January 18, 2026. Narito po tayo ngayon sa ating programa, Chapel of Worship Online Worship Service. Para po sa mga bago po na ngayon lang po nakasubaybay sa programa, ito po ay para sa mga kapatiran namin si Chapel of Worship sa mga dako ng iba-iba pong dako, kagaya po dito sa Naik, Cavite. Meron pa tayo dito sa may Parkstone, dito sa may bandang Labak sa Hulog Langit. Simula na po ang mga gawain dyan sa tulong na rin po ng mga kapatid natin. Ternate po, meron na rin po tayo sa may San Juan, at nagpupunta na rin po tayo dito sa may bandang San Jose. Tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod natin sa Panginoon. Patuloy po natin ang buhay natin, ginagamit po ng Panginoon sa kaluluwalhati niya. Mga kapatid, napakalaking pribilehiyo ang makasama kayo na makikaroon ng ganitong programa sa makabagong panahon natin. Programang ito ay hindi lamang sa loob ng kapatiran ng Chapel of Worship, maging yung mga Christian believers po natin, mga kapatid po natin sa Body of Christ na hindi po nakakadalo ng simba dahil sa kanilang mga busy schedule, sa business nila, walang panahon sa pagsamba po. Ito po yung programa para sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Sama-sama po tayong luwalhatiin ng Panginoon. The same po ng ginagawa po natin sa isang worship service ay ginagawa po namin dito through virtual po. At kung saan kinememorate natin yung banal na hapunan. For example, the Lord's Supper, pag-aalala sa Panginoon, ihanda lang po natin yung kanya-kanya nating tinapay at yung walang lebadura po at ang atas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Ngayon din po sa maaari po tayong tumulong sa gawain sa pag-aambagan. Kaya din po ay magamit natin ang ating boses o po tayo mahihiyaan na tayo po ay aawit, kakanta sa Panginoon ng mga awiting, mga himno, mga awiting espiritual, mga awiting Kristiyano, papuri sa Panginoon. Naiyahan ko po maging ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung mga taong malayo pa ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na ganito. Makinig lamang po kayo. Patuloy lang po kayo mag-usisa. At kung may pagkakataon, ako po inyong lapitan at inyo po kung bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na mapaliwanag ko po ang pananampalatayang meron po ako. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ang pinaka dahilan po kung bakit may ministry kagaya nito, upang makilala ninyo ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang sentro ng pananampalataya meron po ang Kristiyano. Kami po na mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang iba-ibang simbahan sa ibang panig ng mundo, Kristiyano na Katoliko ka man, Orthodox ka man, o Protestante kagaya namin, Evangelicals, ay welcome po. Maging sa ibang pananampalataya, welcome po. Welcome po kayong makinig. Masamahan po ako dito sa pananampalataya meron po tayo. Tayo po magsimula ng ating gawain sa pamamagitan po ng ating pananalangin po. Ituon po natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating banal na Diyos. Luwalhatiin po natin siya
sa Espiritu at katotohanan. Tayo pong lahat ay manalangin sa diwa ng Panginoong Hesus. Amang Diyos na may likha ng langit at lupa, pinupuri ko po kayo namin at pinasasalamatan. Walang hanggan ang pagpupuri namin sa inyo. Kayo po ang may kalaman sa amin. Nalalaman niyo po ang aming puso at isipan. Idinadalangin po namin sa inyo ngayong ang inyong banal na Espiritu sa amin po ay manahan. Hinihiling po namin ang kapatawaran sa aming mga nagkagawang pagkakamali, kakasala sa inyo, lingid man sa aming kaalaman, ano man ang aming intensyon, ay dinadalangin namin sa inyo na pakalinisin niyo po ito. Kami po'y dadako sa inyong pagsamba. Sama-sama po kami through virtual, online po, ay sama-sama po kaming lumalapit sa inyo sa pananalangin, pagdadasal at pagsamba sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat pong isa ay inyong gamitin upang lalo pa kayong paparangalan. Dinadalangin din po namin ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, na sila man po ay makakilala sa inyo. Tulungan niyo po ang aming pananambahan, nawa po ay maisabumuhay namin ang inyong aral at karunungan. Tulungan niyo po ang tatayong mangaral po na siyang gagamitin niyo lamang po bilang inyong mensahero. Tulungan niyo po siya. Nawa kami po ay makikinig. Kami po ay handang magpaturo sang-ayon sa inyong kalooban. Kami po ay lalago. Ito po ang aming pagsasampalataya, pananalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay dadako ngayon sa isang gawain ng Panginoon. Ang mensahe ng banal na may babasahin po tayong bahagi ng Biblia, at bago po yan, at tayo po ay mag-awitan, purihin natin, sambahin natin ang ating Diyos pamagitan ng mga awiting spiritual. Awitan natin ang Panginoon, isang kanta po. Tayo po ay hahanap naman ng kanta. Work is pain in the ass. My files are in this app. My checks in this app. Awitan po natin ang Panginoon. Amazing, amazing. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind,
but now I see 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Though many dangers, toils, and snares He have already come, 'twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's grace, that when we first begun. Another song po natin, kantahan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin po natin siya sa hymno, sa mga awiting spiritual po. Sa dear pants po, water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. Are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend. You are my brother, even though you are. You're my friend, and you are my brother, even though you are my king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Yes, Lord. Praise God.
As the dew pants for the waters of my soul, Lord, say you alone are my heart's desire, and I long to worship you. Sabay-sabay po natin sambahin ang Panginoon. You alone are my strength, my shield, and you alone may my spirit shield. Purihin siya. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Purihin ang Panginoon. We join our hearts together to say, Lord, that in everything we do this day, in every time we spend, in every thought we think, Lord, Isa pang awitin sa Panginoon. Purihin natin siya sa ating buhay. Purihin natin siya sa lahat. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praise the Lord. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture and motion my sight, descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest in my Savior, and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. It's my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
praise you, Lord. This is my song. This is my Savior all that day long. Praise the Lord. Napakasarap purihin ng Panginoon. Luwalhatihin siya. Isa pang awit, isa pang awitin ng Panginoon. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of Isa pang awitin sa Panginoon. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright the morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a Lamb of God, bring its saints before me. Help me walk from day to day, with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. I watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strands just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Napakaganda po mga himno, mga awitin sa Panginoon. Nawa po ay
Ang Diyos po ang napapurian, Diyos po ang naparangalan sa mga awitin, pagsamba sa Panginoon. At tunay nga po na ang kalooban ng Panginoon ang siyang masusunod sa ating buhay, hindi po ang ating mga sarili. Itinataas po natin ang Panginoon sa gawaing ito. Pinupuri po natin siya at pinasasalamatan. At ngayon po, idadako na po tayo sa mensahe ng Panginoon na ating pag-aaralan. Ang sermon natin ngayon ay patungkol sa buhay ng mga propeta ng unang panahon. Walang iba kundi si Abraham. Si Abraham at walang iba kundi si Abimelech. Pag-aaralan natin siya. Tayo po ay buksan po natin sa mga Biblia po natin sa aklat ng Genesis. Sa may mga Biblia po, sa mga walang Bible po, maaari po natin sa mga may mga Android phones, maaari po natin i-download ito. Maraming application ngayon, nagda-download na po ngayon ng Bible. Gayun din po sa mga may laptop, computer, nagda-download na rin po ngayon ang Bible ngayon. Ay wala po tayong madadahilan, sabihin natin walang Biblia. Ngayon po napakadali na pong magkaroon nito sa pamamagitan po ng mga digital application. At ngayon po, dahil sa biyaya tulong ng Panginoon, may mga Kristiyano po kagaya ko po na inaabot po kayo sa pamamagitan ng digital setup na kagaya po nito na naglalayon tayo na maabot pa yung maraming hindi pa nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay, nung nakaraan linggo po, ng January 11, kung di ako nagkakamali po, ay isinare po natin yung patungkol sa mag-aaral, patungkol sa pinatigas ang puso ni Paro, o Pharaoh's heart, kung saan pinatigas ang puso ni Parao. At sa ibang parte naman po nag-share din po ako sa ibang mga kapatiran ng patungkol sa kahalagahan ng banal na komunyon o pag-aaral sa kahalagahan ng worship. Opo. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang patungkol sa buhay ni Abraham, buhay ng propeta Abraham. Ating pong basahin, sabay-sabay po nating basahin sa lumang tipan sa aklat ng Henesis. Dahil po mas marami po tayong viewers na Tagalog, ating pong basahin sa Bibliang Tagalog po. At kung sa mga tagapakinig po na English speaking or Genesis chapter 20 verse 1 to 8. Samahan niyo po akong basahin. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog para maunawaan ng mga kababayan. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Genesis chapter 20. Sa aklat po ng Genesis, ang kabanata po ay 20, ang bersikulo ay 1 hanggang 8. Babasahin ko po ito. Sina Abraham at Abimelech. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar habang siya'y naroon. Kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa na. Noon na hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito
na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo, kaya naman hindi ko na hinihintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa, propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon naman na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil dito ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginagawa ito? Ano bang kasalanan ko at dinalhan mo na kapakahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginagawa mo. Ayan po. Medyo nasobrahan po tayo ng verse, pero yung pinaka verse 8 po ay ibinalik po ni Abimelech ang asawa ni Abraham na walang iba kundi po si Sarah po. Medyo nalagpasan pa lang, sumobra lang po ang basa natin. Sapagkat talagang napaka-interesado po talaga kung sorry po, at ako yung inuubo. At purihin po ang salita ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay nga po na ang buhay ni Abraham, ang buhay ng ama ng pananampalatayang si Abraham ay talagang napaka-interesado. Bilang isang mananampalatayang Kristiyano sa makabagong panahon, iniisip ko po na nangyayari na po pala yung panahon nila, nangyayari na rin pala sa panahon natin ngayon, yung pagsisinungaling ng tao. O yung tinatawag nating para makaiwas ka sa mga bagay na pagkakamali, ay hindi mo mapipigilang hindi mo sabihin ng totoo. Sa panahon ng lumang tipa, nabasa natin sa nasubaybayan po natin na bagamat propeta si Abraham, nagawa niya ang bagay na yon. Ating pong himayin at pag-aralan ang buhay ni Abraham at ni Abimelech. Pag-aaralan po natin ngayon. Nai-imagine po ba natin na yung panahon ni Abraham, yung imaginein po natin na tayo babalik sa panahon na yon, kung saan sinaunang panahon po, panahon nila, na kung saan wala pang mga ng ating mga modernong gamit ngayon, nasa panahon sila na kung saan kagaya din po natin, may mga bagay na karanasan sila bilang tao. Kagaya po ng paglalakbay nila sa Ehipsyo. Sino po ba dito nakarating na po sa sa ibang bansa sa Middle East? Makaka-relate po sila siguro dito kung nakapag-abroad na sila. Kung nakarating na sila sa bayang yon na napakainit daw. Kung sa Pilipinas pa lang tayo, dito sa bayang Pilipinas, nagreklamo na tayo sa panahon, sa klima, dahil pabago-bago at itiyak po doon dahil napaka-init po sa lugar na yon, disyerto po. At sa tuwing gabi naman po ay sobrang lamig. Dahil yun po ay disyertong lugar. Ibinibigyan ko lang po kayo ng kung ano yung mundo. Yung mundong ginagalawan nila ng panahon nila. At yung panahon nila, tandaan natin na yung panahon ni Abraham, kung saan meron siyang pamangkin, kung di ako nagkakamali, ang pangalan niya ay si Lot, ay pinili yung masaganang lupain. Yung tinatawag natin Sodom and Gomorrah. Kung saan, alam naman natin yung sexual na kasalanan ay rampant, nandun po yung kabaklaan, katungbuyan, lahat na po. Lahat ng maiisip natin sa panahon natin ngayon, na kalaswaan, ay nangyayari na po sa panahon nila. Nung araw pa, nung unang panahon pa, ay naganap na yung mga tao ay walang kasiyahan sa kanilang sarili at nag-imbento ng mga bagay-bagay na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Na talaga namang nung unang panahon pa, nababasa na natin, kaya nga ginunaw niya yung Sodom, yung city of Sodom and city of Gomorrah. At alalahanin natin,
yung mga panahon noon, yung gera nung araw, kung iisipin natin, panahon ni Abraham, talaga namang kung wala mang baril nung araw o granada o makabagong pandigmang ginagamit ngayon, sila na yung mga brutal kung patayan sila kung patayan po. At talaga namang yung mga halimbawa po isang gera, lahat po ng makukuha nila sa isang digmaan o gera, kinukuha po nila yung gamit o yung mga asawa ng isang lugar na yun, kukunin nila, papatayin po yung mga kalalakihan. Ganun po yung gera nung araw, brutal, masyadong brutal po nung araw. Kung pag-aaralan po natin, tiyak na hindi natin maiintindihan ba't ginagawa nila yon. Talagang ibang-iba sa panahon natin ngayon. Nandun po yung magkakasama-sama na po yung sa panahon nila yung natural na takot, pangamba. May isip po natin yung bakit nagawa ng propeta Abraham na magsinungaling para makaligtas sa tiyak na kamatayan. Bilang tao, sino ba naman ang hindi kung mamamatay ka, makakaiwas ka sa kamatayan, di ba po? Sapagkat ng panahon yun, maiintindihan natin na munti ka na si Abraham doon, nagawa siya ng paraan upang makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Para mapreserba po yung kanyang buhay. Kung sa madaling salita po. Ayun po. Merong mga kondisyon kasi na nakaka-impluwensya sa atin sa buhay natin ito. Nakaka-impluwensya halimbawa po kailangan natin magtrabaho upang maiibubuhay sa ating mga pamilya. Kung walang trabaho, wala kang makakain, walang pera, di ba po? May mga bagay na sinusugal tayo, halimbawa po ay panahon, oras natin sa pamilya na hindi natin nailalagay sa pamilya, napupunta na po sa mga bagay na halimbawa ay pag-iipon, pagtatrabaho, may mga risk po na tawag na gagawin tayo sa buhay upang sa kabila noon ay guminhawa po tayo. Kahit nung unang panahon po ay nakikita natin yon. Nakikita po natin, present din po sa unang panahon yun, panahon ni Abraham. Basahin niya po natin yung pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Kasi kanina po naputol tayo sa chapter 9. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Sa aklat ng Genesis, chapter 20, verse 9, pagpatuloy po natin. Dahil dito'y pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko? At dinahalan mo ng kapahamakan itong kaharian. Hindi tama ang ginagawa mo. Anong bang pumasok diyan sa isip mo at ginawa mo ang bagay na ito? Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba kung baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ayun po yung pinakasalanan dito ng mga unang panahon na pumapatay sila. At the same time, sinasamsam nila yung mga naiiwan na kanilang napapatay. Halimbawa po yung asawa, halimbawa po yung mga alipin, mga kagamitan. Ayan po yung napansin natin. Pagpatuloy po natin. Verse 12. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, mabuti pa'y ganito ang gawin mo. Saan man tayo pumunta, sabihin nung tayo magkapatid at sa gayoy, maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin. Verse 14. Salit na parusahan, ibinigyan pa ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae, at ibinalik niya si Sarah. Sinabi pa niya sa kay Abraham, sa buong lupain ko'y ito, tumira ka kung saan mo gusto. Ito naman ang sinabi niya kay Sarah, binibigyan ko
ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisiping ninuman na ikaw ay may ginagawang masama. Verse 17 to 18 po. Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sara, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae ng sambahayan ni Abimelech, hindi sila magkaanak, at upang malunasan ito, ipinalangin sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. Malaking po salita ng Panginoon. Yun po yung mga karanasan nila sa lupain ng Kainaan po. May mga matututunan tayo mga leksyon dyan sa paglalakbay ni Abraham sa lupain yun, sa buhay ni Abimelech, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Sarah. Mga bagay na nasusulat sa Biblia upang ating pagdilay-nilayan, upang kunan natin ng impormasyon kung saan may i-apply po natin sa ating mga buhay, upang ating tularan at hindi tularan. Ating pong yung pagiging tao po natin, the human frailty kung tawagin, bilang isang, kumbaga sa isang lalagyanan po, isang vessel, o isang lalagyanan ay marupok, halimbawa po, sa isang paso, isang marupok. Ang tao po ay marupok, madaling mabasag. Kaya naman po, bilang bilang ang Diyos ay mapagpasensya po sa atin, na nalalaman niya naman po na likas na mahina ang tao, ay yung pasensya po ng Diyos sa atin ay talagang, siya naman po talaga ang gumawa sa atin, at nalalaman niya po ang hangganan natin. Kaya hinihingi lang na sa atin ng Panginoon Diyos ang kusa nating pagtalima sa Kanya. Tayo nga po ay mahina, ano pa bang gagawin natin? Hindi mahina tayo, kundi upang humingi ng saklolo, humingi ng tulong at maglambing sa Panginoon na tayo ay Kanyang gabayan at ingatan sa buhay na ito. Ngayon po, makikita natin na hindi naman basta-basta nagtagumpay si Abraham. Makikita natin na bago niya nakuha yung mga promised land, yung kay Isaac, yung kanyang anak, ay umabot siya ng 100 taon mahigit. Di ba po? Kung babasahin natin yung buong Genesis 12, hindi ganun. Kung babasahin natin ang Biblia, sabihin natin napakahaba naman ito at napakadami naman babasahin dito. Compare po doon sa totoong istorya ng pangyayaring yon, baka sabihin natin kulang ang oras, ang ilang araw at linggo kung pagnilay-nilayan lang po natin ang buhay nila. Sa abot ng matagal na panahon na nilang paghihintay bago nila nakamit ang mga pangako ng Diyos sa kanila. Paano nga bang si Abraham na propeta ay nagkakamali? Di ba po? Kaya natin mga lingkod ng Panginoong Diyos, kagaya natin mga Kristiyano, hindi ba tayo pwedeng magkamali? Nagkakamali po ang isang Kristiyano. Subalit, hindi po dapat tayo mananatili sa pagkalugmok, kundi upang magamit natin ito upang magkaroon pa tayo ng lesson doon, patuloy pa tayong lumago sa Panginoon. Nagkakamali, pero natututo po sa pagkakamali ang isang tao. Kagaya ni Abraham, nagkamali. Yung mga propetang nabasa po natin sa Biblia, si Abraham, si Isaac, yung kanyang anak, na sa bandang huli, nakikita natin na yung pagsamba nila sa Diyos, di ba po? May mga pagsubok upang makilala talaga nila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno, bawa si Abraham, si Isaac, yung mga susunod po, yung pagiging sa kabila ng kanilang pagkakamali ay nakita sila ng katapatan. Ang importante po din ay nagpapatuloy at tayo tapat sa Panginoon.
ito pa po isang papapag-aralan natin dito na yung kasalanan po ba na paulit-ulit o yung pagkakamali paulit-ulit ay napapatawad is a repeatable sin, is a tinatawag na pardonable. Napapatawad po ba ito? Sabi ng Panginoon, I give you one more chance. If you blow, sinabi ba ng Panginoon sa atin na kapag hindi ka na pag ginawa mo isang bagay na ito at nagkamali ka, ay tapos ka na, wala nang kapatiwaran. Dapat perfecto tayo at talagang hindi magkakamali, at dapat kung ikaw ay naging Kristiyano, patuloy-tuloy ka na dapat na hindi magkakamali. Sinabi ba sa atin yun sa banal na kasulatan? Sa katotohanan po, si Pedro man ay alagad ng Panginoong Hesus. Si Pedro man ay isang alagad ng Panginoong Hesus. Kasama niya po ito ay ilang beses nagkamali po. Maging ang mga alagad niya ilang beses nagkamali po. Ang mga tauhan sa Biblia nagkakamali po. Sina David, sina Solomon. Nagkakamali din po sila. Sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mo ikaw ipatawarin, 70 times 7. Magpatawad tayo sa iba. Kung gusto mong ikaw ay patawarin ng Diyos, pagpapatawad ka rin. Kung tayo nag-expect ng pagpapatawad sa iba, ay patawarin, gayon din po yun. Ang panukat ng Diyos sa atin ay yung kung paano tayo tumanaw sa utang na loob sa Panginoong Diyos. Kung paano tayo makitungo sa ating kapwa-tao. Halimbawa po may nakagawa ng masama sa atin, yun po ba patatawarin po ba natin? Ine-expect sa atin na gagawin natin. Bakit po? Kasi yun po ang halimbawa ng Panginoong Hesus na tayo magpatawad. Sapagkat tayo man ay nagkakamali din sa harapan ng Diyos. Paulit-ulit po tayong gumagawa ng mali, hindi natin inaasahan, nagagawa po natin. Pero pinapatawad tayo ng Diyos. Maintindihan po natin na tayo ay likas na mahina, pero sa tulong ng Diyos, kung bibigyan lang tayo ng kapangyarihan ng Diyos, kung sa araw na ito, halimbawa nagtagumpay tayo, purihin ng Diyos. Kung sa araw na ito, sa kabilang araw, hindi tayo nagtagumpay, sumuko tayo, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, kung ako ay mahina, doon ako lumalakas. Yung kahinaan ko, yun ang kalakasan ko. Maliwanag po na yung mga kahinaan natin, halimbawa mahina tayo sa mga bagay na bagay, halimbawa ano po mga kahinaan ng tao, mahina tayo dun sa pagkain, halimbawa, yun yung kahinaan, minsan yun ang, sa akin yun ang kahinaan, dahil masarap kumain, ganoon. O dun naman sa iba medyo mahilig sa alak, o ganoon. Iba-iba kasi ang kahinaan ng tao po, at iba-iba ang kanilang weaknesses. Pero alam niyo po ba na minsan hindi ng Panginoon yan upang tayo ay laging sa Kanya, umasa sa Kanya. Ngayon, minsan may pagkakataon pagbibigyan tayo ng Panginoon Diyos, overcome natin yon. Pero dapat hindi tayo magmamalaki. Hindi tayo magkakaroon ng pagmamataas na tayo ngayon ay malakas na at talagang hindi na natin kailangan ng Diyos. Yun nga po ang dahilan kung bakit tayo may mga pagkakulang, pagkakamali, dahil kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng tagapagligtas na Panginoong Hesukristo. Hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. Ano po ba ang makikita natin lesson dito? Yung sa salita natin, yung pagsisinungaling. Pagsumpa, halimbawa yung nakita natin parang nag-aalibay si Abraham. Kung babasahin natin uli yung sinabi ni Abraham, kapatid niya raw sa labas, sabay naging asawa niya. Nagagawa siya ng alibay. Bakit? Para hindi mapahiya o gumagawa siya ng lusot. Dahil kahit propeta siya, likas na tao pa rin naman siya. Nakita natin na hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, pastor, o kung ano ka. Hindi ka na tao. Tao pa rin na napupunta pa rin doon sa way na pwede magkakamali pa rin. Kaya dumarating ang punto dapat na halimbawa bilang may kasama tayo sa buhay na
Kristiyano rin halimbawa, o ano, mapapalalahanan tayo, kapatid, Kristiyano, di ba? Sabi na medyo nagkakamali ka na at ano, maganda yung nakokorek ka ng kapwa mo mananampalataya, halimbawa, sa mga bagay-bagay, at tayo naman magpapaturo dapat. Kagaya ni Abraham, ang tingin ko kay Abraham talaga napakayamang tao, na kung saan, meron din mga katapat siya, kagaya nung yun, hari yun, na sasamsam sa kanya sana. Since na makapangyarihan pa sa kanya yon, hindi natakot siya na baka samsamin. O yun nga, iisip, nagsinungaling siya sa makatawid. Pero dahil yun ay lingkod talaga din, dahil si Abraham ay lingkod ng Diyos, may favor of God, tinatawag. Pag tayo naging lingkod kasi ng Diyos, nagkakaroon tayo ng ano sa Panginoon eh. Favor kung tawagin. Yung mata ng Diyos sa atin, kaya alam nyo ba yun ang isa sa pinakamagandang ano ng Diyos sa atin, may protection tayo mula sa iba. Pero siyempre, bilang mga lingkod tayo ng Diyos, kung naman natin aabusuhin yung pagiging anak ng Diyos natin, pagiging mahal tayo ng Diyos. Kasi yung mga hindi mananampalataya, paano maniniwala sa atin kung, oo nga, payag ba tayo lang yung makakakilala sa Diyos. Tayo lang po yung ligtas, di ba po? Dapat po ay sa pamamagitan po ng buhay natin, tulungan natin na sila na maniwala. Tulungan natin sila na makumbinse na ang Diyos ay totoo. Bagamat tayo nagkakamali, ang Diyos ay totoo. Huwag nating hayaan sila ay lumayo sa Diyos dahil sa atin. Yun lang po. At nakita natin na pinarusahan to si Abimelech despite na ano. At si Abraham pa rin ang nag-bless despite na may nagawang mali si Abraham. Nag-bless pa rin si Abraham para hindi na paparusahan. Di ba po? Doon makikita natin na kapag ikaw ay Kristiyano na, anak ng Diyos, pag ikaw ay pinili ng Diyos, isa ka ng lingkod ng Diyos, hindi nawawala po. You are forever in God. Nagtatawag na ikaw ay pinili ng Diyos. Halimbawa, ikaw ay pinili ka na ng Diyos, hindi na mawawala yun. Bagamat nandun yun, syempre, yung consequences pag kayo nagkakamali. Syempre po, kapag tayo ay gumaganap ng tungkulin sa Panginoon at palagi po tayo nasa presensya ng Panginoon, mas maganda po yung pagpupuri natin. Mas masaya po ang pagpupuri natin kung nagiging tapat tayo sa Panginoon. Subalit kung gagawa tayo ng taliwas sa Kanya, o hindi natin ginagawa yung tama, yung guilt, tinatang na guilt o konsyensya natin, di ba po? Yun yung maghihinder sa atin upang lalo pa tayo lumapit sa Panginoon. Kaya sinasabi ko sa inyo na sa atin na bilang mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, tayo po ay manatiling humble na lagi nagpapakorek upang malayo tayo sa kapahamakan. Iwanan natin yung mga bagay na hindi related sa Panginoon, yung mga bagay na makapaglalayo sa atin sa Panginoon. Nakita natin si Abimelech, bagamat siya ay hindi sa Diyos, pero makita natin doon na mabait si Abimelech. Kinausap siya ng Diyos, tumugon naman si Abimelech. Pero yung favor wala sa kanya. Bakit wala pa sa kanya mga hindi pa kumikilala sa Panginoon? Kasi yung favor ng God talaga nandun siya kumilala sa Panginoon, naging tumanggap sa kanya. Kaya yun ang imbitasyon ko sa inyo na nawa po ay tanggapin natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Bagamat ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng sagana sa masama at mabuti, siyempre po mas piliin na po natin yung pagiging mabuting tao na kasama ng Panginoon Diyos kaysa pagiging masama po na wala doon yung favor ng God. Bagamat nakakain ka rin, nakakatanggap ka rin ng pagpapala, pero hindi po yun kasi may buhay na susunod pa po may susunod pa pong buhay at hindi lang po dito ang buhay na darating. Sabihin natin, ba't yung masasama mas magagaling? Sabihin na nagkakamali sila kasi hindi naman po permanente ang buhay nito. At saka yung sa kauli-ulihan po yung masasama, napapahamak po yan sa kauli-ulihan kapag kung sabi nga ni FPJ, kung mapuno na sa loob. May takdang panahon po yan na kung saan talagang hindi pwede yung ganung gawain.
kung ikaw gumagawa ng tama, gumagawa ka ng dapat sa Panginoon Diyos, sa takot ng panahon, aani tayo ng maganda po. Aani po tayo ng reward ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Hindi natin inaasahan, pero talaga meron po, nasusulat po sa Bible na may reward po sa darating na buhay. Magpakumbaba tayo. Gayahin natin si Abraham na may pananampalataya. Yung nakita ko kay Abraham, sumusunod siya Bagamat hindi niya naiintindihan, sumusunod po si Abraham. Sumusunod po siya kahit hindi niya nakikita. Alam niyo ang pananampalataya, Hebrews chapter 11, alam yan? Ang pananampalataya ay ang siyang kapanatagan ng mga bagay na bagamat totoo ay hindi nakikita. Hindi niya pa nakikita yung darating na magkakaanak siya. Nalalabas si Isaac na mula sa kanya magkakaroon ng maraming mga bansa. Hindi niya alam yon nung panahong yon, pero nagtiwala po siya sa Panginoon. Kasi sinasabi ng Panginoon na ikaw ang pinili o siya yung na propeta. Nangyari po na nagkaroon siya ng pananampalataya to the point na yung sarili niya nga pong anak ibibigay niya na rin sa Panginoon. Kumbaga yun ay test. Kaya nga po yung Jehovah Jireh kung tawagin na binigay po ng Panginoon yung isang ram na yun ang gagamitin bilang alay po sa Panginoong Diyos. Kasi dapat aalay niya na yung anak niya, pero nagsalita po ang Diyos na wag, dahil ang totoong iaalay mo itong nilaan ng Diyos. Sa buhay po natin, may binigay ang Diyos para sa atin. At tayo, wag lang tayo mainip, kagaya ni Abraham. Wag lang tayo mainip at talagang sumunod po tayo sa proseso. At tayo ay makakarating din po dun sa mga, para sa atin, yung mga panalangin po natin, ibibigay ng Panginoon yan. Nakita po natin, bakit pinarusahan to si Abimelech? Bakit pinarusahan to kahit despite na hindi niya alam? Kasi nga po meron tayong rules na sabi nga po ng batas ng Pilipinas ang tawag dito po yung ignorance of the law excuses no one kung tawagin. Yung kahit hindi mo kung hindi mo alam yung batas, pero yung umiiral na batas, halimbawa umiiral yan, dapat ikaw ang may may kasalanan kung hindi mo pag-aralan ng batas. Kaya bilang mamamayan ng Pilipinas, tayo po dapat pong pinag-aaralan natin ang konstitusyon natin. Dapat po pinag-aaralan natin mga legal na batas, lahat ng batas ng Pilipinas pinag-aaralan natin upang tayo ay hindi maloko, upang tayo po ay hindi mapagsamantalahan at maraman natin ang mga karapatan natin sa bansang ito. Lalo pa kaya po yung buhay na walang hanggan. Lalo pa kaya po yung magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na susunod, magkaroon tayo ng walang hanggang buhay sa langit. Ayun po. Ang lesson po natin dito ay yung pagpapatuloy po natin yung pagiging matured natin bilang mananampalataya. Para maging matured po tayo, alamin natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alamin natin yung pananampalataya natin. Tayo lagi mananalangin, laging humingi ng tawad, lagi tayong papatuloy, kagaya ni Abraham na isang ama ng pananampalataya. Ito po yung sa mga sa mga wala pang asawa, yung sa istorya po, di ba po, nagkamali yung si Abimelech. Kaya kayo, aalamin nyo muna kung may pananagutan ba to o huwag kayong agad papasok sa isang relationship o isang sama na wala kayong alam sa background. Mamaya magkasala kayo nang hindi nyo alam dahil meron pala itong pananagutan, itong past relationship o dati tinatawag na isang tao. Sa isang relationship, it's very important po na very open kayo sa tao, na wala kayong tinatago.
upang hindi siya madamay. Hindi madamay po yung taong magiging kasama niyo sa buhay. Siya ay isa kapahamakan. Kung iisipin po natin, walang pinagbago po talaga. Talagang nung panahon ni Abraham hanggang sa ngayon, yung problema namang sangkatauhan, hindi nagbabago po. Kung nagkakamali sila noon, nagkakamali din tayo ngayon. Ang kinakailangan po natin dito, yung pakikipagrelasyon natin. Walang iba kundi sa Panginoong Hesus. Yung ating ugnayan sa Panginoong Diyos. Kailangan po nating panatiliin ito. Kung nagkasala tayo humingi ng tawad, magsisi, at magpatuloy. Magpatuloy ulit sa buhay. Kailangan bilang isang lingkod ng Diyos, tayo ay nanalangin palagi. Bilang naniniwala tayo na tayo ay pinili ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoong Diyos. Tayo ay elect. Sabi nga ng iba, tayo elect. O na hindi na maaaring maagaw ng Panginoon. Ay kinakailangan makita sa atin na tayo nga po ay Kristiyano nga po talaga. At tayo nga po talaga ay hindi natawag na kung tayo ay pinili talaga, makikita sa buhay natin yung pagiging tanda po ng pinili talaga ng Diyos hanggang sa katapusan. Magtatapat po tayo hanggang katapusan, hindi po tayo mawawala kung pipiliin po natin na sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Sa tulong niya, sa biyaya niya, tayo makakasunod sa Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin. Marami po salamat sa hinimay po namin ang istorya, pinag-aralan po namin. Ito pong buhay ni Abraham ay malaking tulong po sa aming pananampalataya. Siya po ang ama ng pananampalataya, si Abraham. Nabasa po namin sa kasulatan na hindi po siya perpektong tao, nagkakamali po siya. Mayroon pong mga bagay na natakot din po siya, bagamat nakikilala niya kayo, natakot din po siya. Pero Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo, Ama, natulungan niyo po kami na patuloy naman ang palataya sa inyo. Patuloy po kaming humihingi ng tawad sa mga pagkakamali, sa mga nakalipas naming nagawa. Nawa po ay ang samahan ng pananampalatayang ito ay magpatuloy, kami po ay magkaisa upang lalo pa kaming maging kamukha ni Kristo. Salamat po sa buhay ni Abraham. Pagpalain po si Abraham, ang kanyang angkan, ang mga Israelita, ang angkan ni Isaac, pagpalain po ito. Tulungan niyo po kami na mamuhay dito sa lupa na maayos hanggang kami po ay makarating sa lupang pangako sa itatawag niyong paraiso sa langit. Tulungan niyo po kami na manatili sa pananampalataya. Ibinibigay po namin ang lahat ng kapurian sa inyong ngalan. Sa inyo po ang kapurian. At kaluwalhatian. Amen. Yan po. Tayo po ay dadako sa isang panggawain ng Panginoon, ang pag-alala sa banal na hapunan. Tayo po natin ang tungkol sa Mati pong awitin at tinapay ng buhay. Handa po natin ang puso't isipan natin. Suriin po natin ito kung tayo ba'y karapat dapat sa Panginoon Diyos o ba magpatuloy tayo.
ating pong basahin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, 11, nasa sumunod yung talata. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko sa inyo. Ito pong basahin. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpera para sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin kayo ng mga tinapay na ito at inumin ang kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ating ganapin, alalahanin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas, ang tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo. Kanin po natin. Namin po natin na saro ng bagong tumat. Maraming po salamat, Ama, sa biyayang ito na tinatanggap po namin. Maraming po salamat sa Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo para sa amin. Hanggang sa muling pagparito niya, ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming po salamat at tayo naman po ay darako sa pagbibigayan. Ating basahin ay isang bahagi ng kasulatan. Ito yung bababasa natin sa 2 Korinto. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. 9, versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ng maluwag sa puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay magkakaloob sa Panginoon at purihin ang Panginoon sa biyaya ng trabaho, sa negosyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa tayo po ay magbigayan, magkaloob. Ngayon po ay sa mga may po ay maaari po magkaloob din through money po, through GCash po dun sa or any kind of transfer of amount po na kailangan po. Ito po ay voluntary po. Ito po ay voluntary. Wala pong sapitan dito. Ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos na kailangan po ay masaya po tayong nagsisharing. Na para sa gawain po, mapupunta ang mga nililigam na salapi po sa gawain ng Panginoon at pagtulong po natin sa ating mga kapwa-tao po. Ngayon po tayo po ay umawit sa Panginoon. Isang awit para sa Panginoon.
You are my strength when I am weak. You are my treasures I seek. You are my all in all. Seeking us, my precious dew. In all, Jesus, is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, I bless your name. When I fall down, you pick me up. When mine dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Ate po sa pagtatapos ng gawain ay awitan po natin. Our blessings, Lord, praise God, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng gawain. Purihin po. Dakilang Diyos na may-ari ng lahat sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa gawain ito na pasamantala po namin. Tapos po, pinupuri ka po namin, binabalik po namin ang pagpapasalamat sa inyo. Maraming po salamat sa bawat isa na nakinig, sumabaybay po. Pagpalain niyo po sila. Dito po kami sa manalangin sa pangalan ng Diyos namin. At dito po nagtatapos ang gawain ng Panginoon at sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, binabalik ko po ang papuri sa inyo, Panginoong Hesus. Pagpalain nawa po sila ng inyong kahabagan, ng inyong kabutihan sa bawat isa. Nawa po ay ang kapangyarihan nyo, pagpapagaling, ang biyaya ay sumakanila nawa. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kinikilala po namin ang inyong kapangyarihan ngayon at pagpakailanman. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon sa pagpapalang iginawa niya sa bawat isa. Salamat po sa Kanya.
tayo po ay tapos sa ngayon sa gawain ito. Maraming po salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli po, mga kapatid at kaibigan.